Inabot sa akin ni Sarah, ang assistant ko, ang isang asul na folder. Nung oras na yon, abala ko sa pag-aayos ng mga sample ng puting liryo at baby's breath sa ibabaw ng lamesa ko. Mabango ang buong opisina ko rito sa Tagaytay. Amoy, bagong pitas na mga bulaklak at mamahaling pabango. Ito ang amoy ng tagumpay para sa akin. Bilang isa sa pinakasikat na wedding coordinator sa bansa, ang trabaho ko ay bumuo ng mga pangarap. Ang misyon ko ay gawing perpekto ang pinakamahalagang araw sa buhay ng isang babae. Pero sa isang iglap, ang pangarap na binuo ko para sa sarili ko sa loob ng 10 taon ay nagkapira-piraso. Binuksan ko ang folder. Ang unang tumambad sa akin ay ang photocopy ng passport ng lalaking pakakasala ng bago kong kliyente. Isang pamilyar na muka ang tumitig sa akin mula sa papel. Ang mga mata ang kurba ng labi, pati na ang maliit na nunal sa gilid ng kanyang panga. Noel Salvador. Tumigil ang tibok ng puso ko. Parang biglang nawalan ng hangin sa loob ng air-condition kong opisina. Paulit-ulit kong binasa ang pangalan, umaasang nagkakamali lang ako na baka kapangalan lang. Pero hindi ako pwedeng magkamali. Ito ang lalaking hinalikan ako sa bago umalis 3 araw na ang nakakalipas. Ito ang asawang nagpaalam na lilipad patungong Singapore para sa isang mahalagang business trip. Ma'am Marissa, okay lang po ba kayo? Namumutla po kayo bakas ang pag-aalala sa boses ni Sarah. Hindi ako nakapagsalita agad. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itapon ang folder na yon, pero nanaig ang profesionalismo ko. Huminga ako ng malalim. Pilit na ibinabalik ang wisyo. Ma'am, pag-uulit ni Sarah. Okay lang ako, Sarah. Medyo nahilo lang siguro dahil hindi pa ako nagtatanghalian. Pakilapag na lang dyan ang folder ako na ang bahala mag-ayos nito, pilit ang niting sagot ko. Nang lumabas si Sarah, doon ko hinayaan ang sarili kong manginig. Hinawakan ko ang litrato ni Noel. 3 araw pa lang ang nakakalipas nang ihatid ko siya sa airport. Sinabi niya sa akin na kailangan nilang makuha ang investment mula sa Singapore para maisalba ang financial crisis ng aming event styling company. Naniwala ako. Palagi akong naniniwala sa kanya. Dahil bukod sa asawa ko, siya ang katuwang ko sa pagbuo ng pangalang Marissa Salvador Events. Pero heto siya ngayon. Nasa harap ko ang ebidensya. Hindi siya nasa Singapore. Narito lang siya sa Pilipinas at naghahanda para sa isang engrandeng kasal sa susunod na buwan. At ang mas masakit, ako ang kinuha nilang wedding coordinator. Ako ang magpaplano kung paano na ibibigay ang kanyang I do sa ibang babae. Eksaktong bumukas ang pinto ng opisina ko at pumasok si Bianca ang kliyente ko. Siya ang anak ni Don Ramon, ang may-ari na isa sa pinakamalalaking resort dito sa Cavite. Maganda si Bianca, bata at halatang laki sa yaman. Mukha siyang prinsesa na handang-handa ng ikasal. Hi, Miss Marissa! Sorry I'm late. Nag-usap pa kasi kami ni Nathan, my groom. Sobrang excited na siya for the food tasting. Masayang bate ni Bianca sa akin. Nathan. Yon ang pangalang ginagamit niya kay Bianca, hindi Noel. Napatingin ako sa folder na nasa lamesa ko, pagkatapos ay kay Bianca. Ang suot niyang engagement ring ay isang malaking diamante na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Biglang sumikip ang dibdib ko. Pamilyar ang disensyon ng singsing na iyon. Iyon ang kaparehong disensyon na nakita ko sa browser history ng laptop ni Noel noong nakaraang buwan. Akala ko regalo niya yon para sa aming ika-10 anibersaryo. Hindi pala. Miss Marissa, are you okay? You look like you've seen a ghost. Biro ni Bianca habang umuupo sa tapat ko. Pasensya na, Miss Bianca. Masyado lang akong nabilib sa bilis ng preparasyon niyo. Ang guwapo nga pala ng groom niyo, wika ko, habang dahan-dahang isinasara ang folder. Ang boses ko ay kalmado,
Pero sa loob ko ay may namumuong bagyo. Oh, Nathan is more than just handsome. He's perfect. He told me he's a widower. He lost his wife years ago in a tragic accident, and he thought he'd never love again. Until he met me. Pagkukwento ni Bianca na may ningning sa mga mata. Patay na pala ako. Halos mapatawa ako sa sobrang pait. Sa loob ng 10 taon na pagiging matapat na asawa sa loob ng lahat ng sakripisyo ko para sa career niya, sa isang kwento lang pala niya ako papatayin. Talaga napaka-romantic naman ang story nyo, sagot ko. Bawat salitang lumalabas sa bibig ko ay parang lason. Gusto niyo po bang simulan na natin ang pagpili ng menu para masiguradong magiging unforgettable ang kasal na ito? Yes, please. I want everything to be perfect. Money is not an issue, Miss Marissa. Gusto ko ito ang maging wedding of the year, sagot ni Bianca. Habang naglilipat kami ng mga pahina ng wedding lookbook, ang isip ko ay wala sa mga disenyo. Iniisip ko ang bawat pisong ibinabayad ni Bianca para sa kasal na ito. Ang perang ginagamit ba ni Noel para magpanggap na mayaman ay galing sa joint account namin. Ang mga kliyenteng biglang nawala sa akin nitong mga nakaraang buwan, inilipat ba niya sa bago niyang kumpanya? Gusto kong sabunutan si Bianca. Gusto kong isampal sa kanya ang marriage contract namin ni Noel. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Hindi sapat ang simpleng eskandalo. Kung sisirain ko ang kasal na ito ngayon, ako ang lalabas na masama. Ako ang sisirain ni Noel sa harap ni Don Ramon. Mawawala ang lisensya ko, mawawala ang dangal ko, at baka makuha pa niya ang lahat ng pinaghirapan ko. Kailangang mas masakit ang pagbagsak niya. Natapos ang meeting namin ni Bianca makalipas ang 2 oras. Pagkaalis niya, mabilis kong nilak ang pinto ng opisina ko. Napasandal ako sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig. Doon lang bumuhos ang mga luha ko. Ang sakit na kanina ko pa pinipigilan ay parang kutsilong sumasaksak sa puso ko. 10 taon. 10 taon kaming magkasama sa hirap at ginhawa. Ako ang nagbayad ng utang niya noong nagsisimula pa lang siya. Ako ang naniwala sa kanya noong tinalikuran siya ng pamilya niya. At heto ang ibabalik niya sa akin. Ang gawin akong wedding coordinator ng sarili niyang pengeng kasal, biglang nag-vibrate ang cellphone ko sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalan ng tumatawag, my husband, Noel. Kinuha ko ang phone nang manginginig ang kamay. Pinunasan ko ang mga luha ko at huminga ng malalim para hindi mahalata ang gumaralgal kong boses. Hello, Hon, sagot ko. Hon, I miss you so much. Kamusta ka dyan? Pasensya ka na, hindi ako nakatawag kagabi. Sobrang busy dito sa Singapore. Sunod-sunod ang meetings namin sa mga investors. Ang lamig-lamig pa rito ngayon, sabi ni Noel. Ang boses niya ay malambing puno ng pagmamahal ang boses na pinaniwalaan ko sa loob ng 1 dekada. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw sa Tagaytay ay matindi. Singapore. Ang lamig, miss na rin kita, Hon. Balitaan mo ako kung tuloy ang deal mo dyan. Huwag kang masyadong magpagod, ha? Baka hindi mo kayanin ang surprise na naghihintay sa'yo pag uwi mo. Sabi ko habang ang mga mata ko ay nakatitig sa photocopy ng passport niya. Surprise? Ano yun, Hon? Tanong niya, medyo natatawa pa. Secret. Basta siguraduhin mong perpekto ang lahat dyan. Ayoko masayang ang effort natin, sagot ko. Don't worry, hon. Everything is going according to plan. Pagbalik ko, yayaman na tayo. I love you, Marissa. I love you too, Noel. Sobra. Pinatay ko ang tawag. Nanatili akong nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang sarili ko. Isang plano ang nabubuo sa isip ko. Hindi ko ititigil ang kasal na ito. Itutuloy ko ang bawat detalye.
Bibigyan ko sila ng pinakamaranyang kasal na hindi nila malilimutan. Dahil sa mismong harap ng dambana, hindi lang ang pangako niya ang mabubuwag. Sisiguraduhin kong sa araw na iyon, mawawala sa kanya ang lahat ang yaman ni Bianca, ang tiwala ni Don Ramon, at ang babaeng ginawa niyang tanga sa loob ng 10 taon. Tumayo ako at lumapit sa salamin. Inayos ko ang gulo-gulo kong buhok at pinunasan ang huling bakas ng luha. Ngumiti ako sa sarili ko, isang ngiting hindi na puno ng pag-ibig, kundi ng pot at determinasyon. Tuloy ang kasal, Noel, bulong ko sa sarili ko. At ako mismo ang maglilibing sa iyo. Hindi ako natulog ng gabing yon. Inubos ko ang oras sa pagtitig sa aming mga wedding photos na nakasabit sa dingding ng aming kwarto. 10 taon kaming bumuo ng mga alaala. Pero sa loob lang ng isang gabi, ang bawat ngiti sa mga larawang iyon ay naging parang uling na nagpapasunog sa balat ko. Kinabukasan, maaga akong pumasok sa opisina. Nagsuot ako ng isang itim na power suit at nagladay ng matingkad na pulang lipstick. Ito ang aking balute. Sa mundong ito, kapag pinakita mong mahina ka, tatapakan ka. At hindi ako papayag na tapakan lang ni Noel Salvador ang dangal ko. Good morning, Ma'am Marissa. Ang ganda natin na yon, ah? Blooming bate ng receptionist kong si Joy. Mumiti ako, isang meeting praktisado sa harap ng salamin. Salamat, Joy. May schedule ba tayo ngayon sa mga clients o ma'am? Darating po si Miss Bianca at ang fiancé niyang si Nathan para sa finalization ng motif at flower arrangements. 10 a.m. sharp po ang sabi ng assistant nila. Nathan, ang pangalang ginagamit niya para sa panibagong buhay na ninakaw niya sa akin. Eksaktong 10:00 nang bumukas ang glass door ng Marissa Salvador Events. Pumasok si Bianca nakasuot na isang mamahaling puting dress at sa likod niya, doon ko nakita ang impyerno ko. Nakasuot si Noel ng isang navy blue na suit. Maayos ang buhok, mabango, at may suot na mamahaling relo, ang relong niregalo ko sa kanya noong nakaraang Pasko. Nang magtama ang mga mata namin, nakita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata. Halos mabitawan niya ang hawak na designer bag ni Bianca. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kumpiyansa ay biglang naging kasing puti ng papel. Good morning, Miss Bianca. And Mr. Nathan, I assume? Wika ko sa pinaka-professional na boses na kaya kong ilabas. Hindi nanginig ang kamay ko nang iabot ko ito para makipag-shake hands. Halos hindi makagalaw si Noel. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang mga daliri nang dahan-dahan niyang abutin ang kamay ko. Ang init ng palad niya na dati ay nagbibigay sa akin ng comfort, na yon ay nagbibigay sa akin ng dumi. Hello? Miss Marissa, nautal niyang sabi. Ang kanyang boses na dati ay puno ng tamis, na yon ay parang gas-gas na plaka sa pandinig ko. Babe, are you okay? You're sweating, tanong ni Bianca habang pinupunasan ang noo ni Noel gamit ang kanyang panyo. Anyway, Miss Marissa, this is Nathan. Nathan, this is the legendary Marissa Salvador. She's the best in the business. I can see that sagot ni Noel hindi pa rin inaalis ang tingin sa akin. May takot sa kanyang mga mata, isang takot na alam niyang hawak ko ang leeg niya. Pero kasabay noon, nakita ko rin ang babala isang hiling na wag akong magsasalita. Please take a seat, paanyaya ko. Let's talk about your dream wedding. Sabi ni Miss Bianca. Gusto niyo ng everlasting theme? Napaka-ironic, hindi ba? Dahil sa panahon ngayon, napakahirap na makahanap ng bagay na tumatagal talaga. Naupo kami sa lounge area. Habang nagpapakita ako ng mga mood boards, hindi ko maiwasang mapansin kung paano haplusin ni Bianca ang braso ni Noel. At si Noel, pilit na umiiwas ng tingin sa akin. Pilit na nagpapanggap na interesado sa mga kulay ng telang pinapakita ko. I want white roses and hydrangeas, sabi ni Bianca. Nathan loves white roses, right babe? Napatingin ako kay Noel. Talaga?
Akala ko ang paborito mo ay orchids. Iyon kasi, ang madalas ibigay ng mga lalaking mahilig magtago ng sikreto. Kumunot ang noo ni Bianca. Orchids. No, Nathan hates orchids. Sabi niya, reminds him of funerals. Naumiti ako ng matulis. Oh, my mistake. Baka ibang Nathan ang naiisip ko. Tumayo si Noel bigla. Excuse me, I need to take a quick call. Business from Singapore. Oh, Singapore! Sabi mo sa akin kagabi. Tapos na ang meetings mo doon. Sabi ni Bianca, medyo naguguluhan. Mabilis na nakaisip ng dahilan si Noel. Follow up lang babe, saglit lang ito. Lumabas si Noel ng opisina ko. Hinayaan ko munang mag-isa si Bianca sa lounge at nagdahilan na kukuha lang ako ng karagdagang samples sa back office. Pero ang totoo, sinundan ko si Noel sa hallway, malayo sa pandinig ng mga staff ko. Pagkakita niya sa arken, hinila niya ako sa isang sulok sa may fire exit. Ang mukha niya na kanina ay takot, na yon ay puno na ng galit at desperasyon. Anong ginagawa mo rito, Marisa? Bakit ikaw ang wedding planner ni Bianca? Singhal niya sa akin pero pabulong. Ako ang tinanong mo, Noel o Nathan o kung ano man ang itatawa ko sa iyo. Ito ang opisina ko. Ito ang kumpanya ko. Ang tanong ay, anong ginagawa mo rito kasama ang babaeng yan? Akala ko ba nasa Singapore ka at nagliligtas ng kumpanya natin? Makinig ka, Marisa. Magpapaliwanag ako. Business lang ito. Si Bianca siya ang susi para makuha natin ang investment na kailangan natin. Kailangan ko siyang pakasalan para makuha ang tiwala ni Don Ramon. Pakasalan, Noel? Asawa mo ako. May marriage contract tayo. Paano mo siya pakakasalan nang hindi tayo nagdidiborsyo o napaanol? Gagawan ko ng paraan. Maghihiwalay din kami pagkatapos kong makuha ang pera. Para sa atin din ito, Marisa. Para sa future natin. Halos masuka ako sa narinig ko. Ang kapal ng mukha niya na gamitin ang salitang para sa atin habang may balak siyang mangbigamya. Future natin. Pinatay mo na ako sa kwento mo kay Bianca Noel. Sabi mo sa kanya, patay na ang asawa mo. Gusto mo bang totohanin ko? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Noel. Ang takot ay napalitan ng isang malamig na banta. Hinawakan niya ako ng mahigpit sa braso, sapat para masaktan ako. Takaning ka sa akin ng mabuti, Marisa. Malaki ang nakataya rito. Kapag nalaman ni Bianca o ni Don Ramon ang totoo, hindi lang ako ang babagsak. Isasama kita. Sisirain ko ang pangalan mo sa industriyang ito. Sasabihin ko na ikaw ang nangihikil sa akin. I have connections, Marisa. Don't test me. Tiningnan ko ang kamay niyang nakahawak sa akin. Pagkatapos ay tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Bitiwan mo ako. Marisa, sabi ko bitiwan mo ako. Mariin kong sabi. Dahan-dahan niyang binitawan ang braso ko. Inayos ko ang suot kong suit. Hindi ako natatakot sa banta niya. Dahil ang taong wala nang mawawala ay ang pinakadelikadong kalaban. I-cancel mo ang kontratang ito, Marisa, utos ni Noel. Gumawa ka ng dahilan. Sabihin mo, pulo na ang schedule mo. Ayaw kitang makita sa paligid ni Bianca. Kapag hindi mo ito tinigil na yang din, sisiguraduhin kong wala ka nang babalikang studio bukas. Tinitigan ko siya. Isang malamig at misteryosong niiti ang sumilay sa mga labi ko. Bakit ko naman ika-cancel ang pinakamalaking project ng taon, Nathan? Huwag kang mag-alala. Magiging perfect ang kasal nyo. Gagawin ko ang lahat para maging unforgettable ang araw na yon. Para sa iyo. Bago pa siya makasagot, tinalikuran ko na siya at bumalik sa loob ng opisina ko. Pagpasok ko, nakita ko si Bianca na tinitingnan ang isang wedding gown magazine. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang balikat niya. Miss Bianca, don't worry. Nathan and I just had a little
professional talk. I promise you, this wedding will be the talk of the town. Walang makakalimot sa mangyayari sa araw na yon. Thank you, Miss Mordesa. I'm so happy I chose you. Masayang, sabi ni Bianca. Paglingon ko sa pinto, nakita ko si Noel na nakatayo roon. Madilim ang muka at puno ng banta ang mga mata. Pero hindi na ako ang dating Marisa na nanginginig sa takot sa tuwing nagagalit siya. Ang digmaan ay nagsisimula pa lang. Pag-uwi ko sa bahay namin, nang gabi niyon, sinalubong ako ng nakabibinging katahimikan. Dito sa loob ng 10 taon binuo namin ni Noel ang pangarap naming buhay. Bawat gamit, bawat dekorasyon ay pinanghirapan naming dalawa. Pero ngayon, pakiramdam ko ay pumasok ako sa isang museum ng mga kasinungalingan. Pumasok ako sa home office ni Noel. Ito ang teritoryo niya. Dito niya ginagawa ang mga financial reports na lagi niyang sinasabing under control. Kahit alam kong nahihirapan ang kumpanya. Naupo ako sa silya niya at binuksan ang laptop na naiwan niya ang laptop na akala ko ay dinala niya sa Singapore. Hindi niya alam na alam ko ang password niya. Marisa, 101, 4 ang petsa ng aming anibersaryo. Isang mapait na ngiti ang kumawala sa mga labi ko. Ginamit niya ang petsa ng sumpaan namin para itago ang kanyang mga pagtataksil. Agad kong hinalugog ang mga folders. Doon ko nakita ang isang folder na may pangalang Project N. Binuksan ko ito at parang sinaksak ang puso ko sa nakita ko. Hindi lang pala ang puso ko ang ninanakawan niya. Nakita ko ang mga scanned receipts ng mga mamahaling alahas designer bags at mga out-of-town trips na hindi ko kailanman naranasan. Pero ang pinakamasakit ay ang huling receipt, isang diamond engagement ring mula sa isang tanyag na jewelry shop sa Makati. 5 million pesos. 5 million pesos na kinuha niya mula sa aming joint business account. Hayop ka, Noel. Bulong ko habang nanginginig ang buong katawan ko. Iyon ang perang inilaan namin para sa expansion ng studio ko. Iyon ang perang bunga ng puyat ko, ng pagod ko sa pag-aasikaso ng mga kliyente habang siya ay abala sa business meetings niya. Ginamit niya ang sarili naming pera para pambili ng singsing sa babaeng papalit sa akin. Hindi pa doon nagtapos ang diskubre ko. Nakita ko ang mga email threads sa pagitan niya at ng isang abogado. Naghahanda na siya ng incorporation papers para sa isang bagong kumpanya, NB Creative Events. NB, Nathan and Bianca. Doon niya unti-unting inililipat ang mga malalaking kliyente ng Marisa Salvador Events. Ninanakawan niya ako ng kabuhayan habang unti-unti niya akong pinapatay sa emosyonal na paraan. Plano niya akong iwanang butas ang bulsa at wasak ang puso. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Napatalon ako sa gulat at mabilis na isinara ang laptop. Si Noel. Akala ko ay bukas pa ang uwi niya mula sa Singapore. Han, bakit gising ka pa? At bakit ka nasa loob ng office ko? Tanong niya. Bakas ang gulat at kaba sa kanyang boses. Nakasuot pa siya ng suit na ginamit niya kanina sa meeting namin ni Bianca. Tumingin ako sa kanya. Sa loob ng 10 taon ito ang mukhang pinakamahal ko. Pero ngayon, wala akong ibang makita kundi isang estrangero. Hindi ako makatulog hon. Naisip ko kasi, kumusta na ang investment deal sa Singapore? Okay ba ang cash flow natin? Tanong ko sa kalmadong boses, kahit na gusto ko na siyang saksakin ng ballpen na hawak ko. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang balikat ko. Don't worry, hon. Everything is under control. Malapit na nating makuha ang funds. Bakit mo ba tinatanong? May problema ba sa studio? Wala naman. May nakita lang kasi akong discrepancy sa accounts natin kanina. Parang may nawawalang 5 milyong piso, diretsahan kong sabi, habang nakatitig sa kanyang mga mata.
Nakita ko ang paninigas ng kanyang panga. Ang mga mata niya ay kumislap ng takot, pero mabilis siyang nakabawi. Iyon ba? Inilipat ko muna sa isang high-interest time deposit para lumago habang hinihintay natin ang expansion. Bakit hindi mo muna ako tinanong bago ka na-check? Medyo tumaas ang boses niya. Isang taktika para ako ang makonsensya. Marissa, trust me, I'm doing this for us. For us. O para kay Nathan at Bianca. I trust you, Noel. Always pagsisinungaling ko. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Amoy siya ng pabango ni Bianca, isang matamis na amoy na nakakasuka. Mabuti naman. Magpahinga na tayo. Pagod lang yan, sabi niya habang hinahaplos ang buhok ko. Nang gabing yon, habang kunwaring natutulog ako sa tabi niya, narinig ko ang mahinang tunog ng kanyang cellphone. Maingat siyang bumangon at pumunta sa banyo. Dahan-dahan akong sumunod at idinikit ang tenga ko sa pinto. Hello, babe. Yes, I just got home. Don't worry, everything is set. No, she doesn't suspect a thing. I'll see you tomorrow at the gown fitting. I love you, Bianca. Napapikit ako ng mariin. Ang bawat salita niya ay parang asidong tumutulo sa puso ko. Pero sa gitna ng sakit, may isang bagay na luminaw sa akin. Noel is not just a cheater. He is a predator. At ang pinakamalaking pagkakamali niya, akala niya ay biktima lang ako. Bumalik ako sa kama bago siya makalabas ng banyo. Kinabukasan, habang tulog pa siya, kinuha ko ang kanyang wallet. Doon sa pagitan ng kanyang mga credit cards ay nakita ko ang isang maliit na calling card ng isang kilalang law firm. Sa likod nito, may nakasulat na note. Annulment process, 100% success rate. Just need the signature. Doon ko napatunayan ang lahat. Hindi lang niya ako lolokohin sa kasal. May plano siyang palabasin na null and void ang kasal namin para makuha niya ang lahat ng ari-arian ko nang walang kahirap-hirap. Pero, nagkakamali siya. Dahil bago niya makuha ang pirma ko, sisiguraduhin kong ang tanging pirma na gagawin niya ay ang pirma sa kanyang sariling warrant of arrest. Kinuha ko ang phone ko at tinext ang assistant kong si Sarah. Sarah, ihanda mo ang lahat ng financial records ng kumpanya for the last 3 years. At tawagan mo si Attorney Ramirez. Sabihin mo, may ipa-file akong kaso, criminal case. Tumingin ako kay Noel na mahimbing na natutulog. Mukha siyang inosente, parang walang kasalanang ginagawa. Pero sa susunod na pagkikita namin sa harap ni Bianca, sisiguraduhin kong ang 5 milyong ninakaw niya ay magiging mitsa ng kanyang pagkasunog. Pumunta ako sa bodega ng bahay namin nang hapon na yon, habang si Noel ay wala pa ring tigil sa kanyang overtime para sa Project N. Ang bodega namin ay punong-puno ng mga lumang gamit mula sa mga nakaraang event ng kumpanya, mga sirang chandelier, mga kupas na tela, at mga box ng mga souvenir na hindi kinuha ng mga kliyente. Hinanap ko ang isang lumang maleta sa pinakasulok. Nang mabuksan ko ito, bumulaga sa akin ang amoy ng alkamporado at alikabok. Sa loob, nakatiklop ang aking sariling wedding gown. Dahan-dahan ko itong inilabas. Ang puting puntas ay nanilaw na sa paglipas ng 10 taon. Hinaplus ko ang tila. Naalala ko kung paano ko pinag-ipunan ang tilang ito. Noong panahong yon, wala kaming pera. Kakasimula pa lang ni Noel sa kanyang maliit na business at ako naman ay rumaraket bilang assistant florist. Isinangla ko ang huling alahas na pamana ng nanay ko para lang mabili ang gown na ito at mairaos ang isang simpleng handaan. Nung araw ng kasal namin, umiyak si Noel habang naglalakad ako sa altar. Sabi niya ako, ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Sabi niya, habang buhay niyang tatanungin ang langit kung bakit siya biniyayaan ng isang katulad ko. Sinungaling bulong ko habang nakatitig sa gown. Napansin ko ang isang punit sa bandang laylayan ng gown.
Mukhang kinagat man ng mga daga sa loob ng bodega. Parang ang kasal namin mula sa labas, mukhang maayos pa rin. Pero sa loob, unti-unti nang kinakain ng mga peste ng kasinungalingan at pagtataksil hanggang sa mabulok na ito ng tuluyan. Umupo ako sa sahig ng bodega. Yakap-yakap ang nanilaw na gown. Dito sa madilim at maalikabok na sulok na ito, hinayaan ko ang sarili kong maging mahina. Umiyak ako para sa 28 anyos na Marisa na naniwala sa mga pangako ng isang lalaki. Umiyak ako para sa lahat ng mga gabi na nagtrabaho ako ng 18 oras para lang may maipambayad kami sa mga utang ni Noel. 10 taon akong naging anino niya. Pinaganda ko ang imahe niya, inayos ko ang mga gusot niya at naging tulay ako sa bawat tagumpay niya. Akala ko sapat na ang maging mabuting asawa. Akala ko ang pag-ibig ay parang negosyo. Kapag nag-invest ka ng tiwala at sakripisyo, mababalik sa iyo ang katapatan. Mali pala ako. Dahil sa dulo, ang nakuha ko lang ay isang punit na gown at isang asawang tinatrato akong basura. Tumayo ako at pinunasan ang mga luha ko. Hindi ko pwedeng hayaang lamunin ako ng panghihinayang. Ang luhang ito ang huli para sa Marisa Salvador na asawa ni Noel. Mula sa sandaling ito, ang bawat patak ng luha ay magiging gasolina para sa aking pagbangon. Binalot ko ang gown at inilagay ito sa isang itim na trash bag. Hindi ko ito itatapon. Ititago ko ito bilang paalala. Paalala kung gaano kamahal ang presyo ng katangahan. Bumalik ako sa loob ng bahay at dumiretso sa banyo. Naghilamos ako ng malamig na tubig. Nang tumingin ako sa salamin, wala na ang lungkot sa mga mata ko. Ang nandoon ay ang talim ng isang babaeng handang lumaban. Eksaktong tumunog ang cellphone ko. Isang message mula kay Sarah. Ma'am, nakuha ko na ang bank statements mula sa main branch. Tama po kayo, may mga unauthorized transfers papunta sa account ni Nathan Salvador. At ma'am, may nakita rin po kaming reservation sa isang resort sa Batangas para sa weekend na ito. 2 tao po ang nakabook. Sila ni Bianca. Mumiti ako. Ang weekend na iyon ay ang mismong araw ng ocular inspection na sinabi ni Bianca sa akin. Sabi ni Noel nasa Cebu siya para sa isang convention. Mag-enjoy kayo sa Batangas, Noel bulong ko. Dahil pagbalik nyo, sisiguraduhin kong wala na kayong babalikang paraiso. Kinuha ko ang susi ng kotse ko. Oras na para bisitahin ang taong makakatulong sa akin para mas mapabilis ang pagbagsak ng kaharian ni Noel. Hindi ang pulis, hindi ang abogado, kundi ang taong pinakaayaw makakita kay Noel na pumasok sa pamilya nila. Ang ama ni Bianca, si Don Ramon. Hindi ko pinuntahan si Noel sa Batangas. Hinayaan ko silang maglunoy sa kasalanan habang ako ay nagmamaneho patungo sa isang mansyon sa Forbes Park. Dito nakatira ang leon na kinatatakutan ng lahat ang taong nagmamay-ari ng kalahati ng mga resort sa Cavite, si Don Ramon. Nung una, nag-aalangan ako. Bilang isang wedding coordinator, ang pakikipagkita sa magulang ng kliyente ng lihim ay isang paglabag sa professional ethics. Pero sa pagkakataong ito, ang itinitaya ko ay hindi lang karera, kundi ang aking kaluluwa. Sinalubong ako ng isang katulong at inihatid sa malawak na garden. Doon nakita ko si Don Ramon na nagbabasa ng diaryo habang humihigop ng kape. Ang kanyang aura ay seryoso at mabigat tulad ng isang taon na sanay na ang bawat salita niya ay batas. Miss Marisa Salvador, bungad niya nang hindi tumitingin sa akin. I expected you to call about the budget, not for a private meeting. May problema ba sa kasal ng anak ko? Umupo ako sa tapat niya. Don Ramon, ang problema ay hindi ang budget. Ang problema ay ang pundasyon ng kasal na ito. Dito na siya tumingin sa akin.
Ang kanyang mga mata ay matalas tila binabasa ang bawat hibla ng iniisip ko. Direct to the point, Hiha. I don't have time for riddles. Ang lalaking pakakasalan ni Bianca, si Nathan Salvador. Hindi siya widower. At hindi Nathan ang tunay niyang pangalan, Waika ko, habang inilalapag ang aking marriage contract sa mesa. Siya si Noel Salvador. At asawa ko siya. Katahimikan. Ang tunog lang ng mga ibon sa garden ang naririnig. Akala ko ay magugulat siya o kaya ay magagalit at palalayasin ako. Pero nanatili siyang kalmado. Dahan-dahan niyang kinuha ang papel at binasa ito. I knew it, mahina niyang bulong. Alam niyo po, gulat kong tanong. May kutob na ako sa lalaking iyon, simula pa lang sagot ni Don Ramon habang ibinabalik ang papel. Masyadong madulas ang dila. Masyadong perpekto. Nagpa-background check ako, pero malinis ang record ni Nathan. Ngayon, alam ko na kung bakit dahil gawa-gawa lang ang pagkataon niya. Pero si Bianca, bulag ang anak ko. Mahal na mahal niya ang lalaking iyon. Don Ramon, ninanakawan niya ang kumpanya ko para mapantayan ang yaman niyo. Ginagamit niya ang anak niyo para sa posisyon. Kapag nakuha na niya ang gusto niya, itatapon niya rin si Bianca, giit ko. Tumayo si Don Ramon at tumingin sa malayo. Gusto ko siyang tapusin ngayon din, Marisa. Pero kilala ko ang anak ko. Kapag pinilit ko siyang hiwalayan si Nathan, sasama siya rito at magtatanan sila. At doon siya lalong mapapahamak. Hinarap niya ako. Kailangan ko ng isang bagay na hinding-hindi niya matatalikuran. Isang kahihiya na harap-harapan niyang makikita. I need a spectacle, Marissa. At ikaw ang coordinator. Hindi ba kinuha niya ang isang checkbook mula sa kanyang bulsa? Nagsulat siya at iniabot sa akin ang isang blankong tseke. Gawin mo ang lahat ng kailangan. Ibigay mo sa kanila ang pinakagrandyosong kasal. Huwag kang magtitipid. Pero sa huling sandali, sisiguraduhin nating ang altar na yon ay magiging bitayan niya. Nanlisanin ko ang mansyon, may kasama na akong kakampi, isang makapangyarihang kakampi. Pero bago ako makabalik sa kotse, tinawagan ako ni Sofia, ang personal assistant ni Bianca. Miss Marissa, sorry po sa istorbo. May nakita po kasi ako sa mga gamit ni Miss Bianca na pinapacheck niya sa akin para sa documentary video. Isang folder po ng annulment papers ni Sir Nathan, bulong ni Sofia sa kabilang linya. Mukhang nagtatago siya. Annulment papers? Tanong ko. Opo. Pero ma'am, may mali po eh. Parang photocopy lang siya na pinagtagpi-tagpi. At ang pangalan ng judge na nakapirma, matagal na pong patay. I checked it online. Napahawak ako ng mahigpit sa manibela. Alam ko na ang laro ni Noel. Plano niyang ipakita kay Bianca ang mga peking papel na ito para maniwala ang babae na legal na ang lahat. At kapag nalaman ni Bianca na peke ito pagkatapos ng kasal huli, na ang lahat maituturi na silang mag-asawa sa mata ng komunidad, at gagamitin yon ni Noel para mang-blackmail. Sofia, makinig ka. Huwag mong sasabihin kay Bianca ang nakita mo. Itago mo ang folder na yon at dalhin mo sa akin bukas. Malaki ang may tutulong niyan, utos ko. Sige po, ma'am. Pagbaba ng phone, napahilig ako sa upuan. Nanginghinig ang buong katawan ko sa halo-halong emosyon. Galit, pagkamuhi at isang uri ng kaba na hindi ko maipaliwanag. Noel, akala mo ay ikaw ang direktor ng palabas na ito. Akala mo ay biktima mo lang kami ni Bianca? Pero hindi mo alam, binuo mo ang pinakamalaking pagkakamali mo nang gawin mo akong wedding planner mo. Dahil sa bawat rosas na ititirik ko at sa bawat kandilang sisindihan ko, unti-unti kong inihahanda ang sarili mong libing. Tumunog muli ang phone ko. Isang picture mula kay Noel. Sila ni Bianca sa Batangas, nakaharap sa dagat magkayakap. Ang caption, "Counting days until I marry my soulmate." Natawa ako ng mahina.
isang tawang puno ng pait. Soulmate. Maghanda ka na, Noel. Dahil ang soulmate mo ang mismo susundo sa iyo papuntang impyerno. 8:00 ng gabi. Mag-isa ako sa loob ng aking opisina. Ang tanging liwanag ay ang lamp sa aking lamesa at ang malamig na sikat ng buwan na tumatagos sa bintana. Hawak ko ang blankong tsekeng ibinigay ni Don Ramon. Isang pirasong papel na kayang bumili ng katahimikan o kaya naman ay magpundo ng isang madugong paghihigante. Biglang bumukas ang pinto. Hindi ito katok, ito ay isang malakas na pagtulak. Si Noel! O mas tamang tawaging Nathan. Basang-basa siya ng ulan, magulo ang buhok at ang mga mata niya ay dilat na dilat sa paranoia. Galit siyang lumapit sa lamesa ko at ibinalibag ang isang makapal na brown envelope. Pirmahan mo yan, buliw niya. Wala na ang malambing na Noel. Ang kaharap ko ngayon ay isang estrangerong nilamon na ng ambisyon. Dahan-dahan kong binuksan ang envelope. Binasa ko ang pamagat ng dokumento, Petition for Nullity of Marriage via Mutual Consent. Isang peking dokumento na nagsasabing matagal na kaming hiwalay at payapa naming tinatapos ang lahat. Ano ito, Noel? Tanong ko. Pilit na pinapanatiling patag ang aking boses. Iyan ang kalayaan, Krisa. At yan ang insurance mo. Lumapit siya at itinukod ang 2 kamay sa lamesa ko. Hinarap ako ng malapitan. Pirmahan mo yan na yun din. Kapag may nagtanong, sasabihin mo na matagal na tayong annulled, na nagkamali lang ang record sa PSA. Gagawan ko ng paraan ang system. May kakilala ako. Pinapapirma mo ako sa isang kasinungalingan, tinaasan ko siya ng kilay. Pagkatapos ng 10 taon, Noel, ganyan mo lang kabilis itatapon ang lahat. 10 taon na puro hirap. 10 taon na kailangan kong magmakaawa sa mga kliyente mo. Sigaw niya, ang laway niya ay tumatalsik sa muka ko. Sawa na ako, Marissa. Sawa na akong maging asawa lang ng sikat na coordinator. Kay Bianca, ako ang bida. Ako ang prinsipe. At hindi mo hahadlangan ang buhay na matagal ko ng pangarap. Kinuha niya ang isang ballpen at pilit na isinubsob sa kamay ko. Pirmahan mo. Kapag pumirma ka, ibabalik ko ang 5 milyong kinuha ko sa account mo. Doble pa. Pero kapag tumanggi ka, sisiguraduhin kong bukas na bukas din may lalabas na balita na nadnanakaw ka sa mga kliyente mo. I have the files, Marissa. I fabricated them well. Tumingin ako sa ballpen, pagkatapos ay sa dokumento. Ramdam ko ang panginginig ng aking kalamnan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pandidiri. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay ay handa akong ibaon sa hukay para lang sa pera ng ibang tao. Paano si Bianca? Tanong ko. Mahal mo ba talaga siya? O isa lang siyang tseke nilalakaran para sa iyo? Natawa siya ng mapait. Mahal ko ang posisyon ko sa tabi niya. Iyon lang ang mahalaga. Na yon, pumirma ka na. Dahan-dahan kong hinawakan ang ballpen. Tiningnan ko ang linya kung saan dapat nakasulat ang aking pangalan. Ito na iyon. Ang huling ugnayan namin. Ang huling pagkakataon na maging mabuting asawa sa kanya. Huminga ako ng malalim. Sinimulan kong isulat ang aking pangalan. Pero habang ginagawa ko yon, naalala ko ang sinabi ni Don Ramon. Kailangan ko ng isang kahihiyan na harap-harapan niyang makikita. Sinadya kong baguhin ang isang maliit na stroke sa aking pirma, isang paraan na ako lang ang nakakaalam. Sa mata ng batas, kapag napatunayang hindi ito ang tunay kong pirma, ang dokumentong ito ay magiging basura. Pero para sa isang taong desperado at nagmamadali gaya ni Noel, mukha itong perpekto. Ayan, tapos na wika ko habang iniaabot ang papel. Mabilis niyang hinablot ang dokumento tila,
isang hayop na nakakuha ng biktima. Sinuri niya ito ng maigi at nang makitang may pirma na isang nakakailabot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Matalino ka rin pala, Marisa. Akala ko ay magmamatigas ka pa niya habang itinatago ang papel sa envelope. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng kasal, hindi mo na ako makikita. Mananatili kang patay sa buhay ko at mananatili akong Nathan sa mundo ni Bianca. Lumakad siya patungo sa pinto, pero bago siya lumabas, lumingon siya. By the way, ang ganda ng motif na pinili mo para sa kasal namin. Bagay sa libing ng nakaraan natin. Nang tuluyan siyang makaalis, binitawan ko ang ballpen. Napasandal ako sa upuan at napahinga ng malalim. Ang aking kamay ay nanginginig pa rin, pero may kasama na itong tagumpay. Kinuha ko ang aking phone at tinawagan si Sofia, ang assistant ni Bianca. Sofia, ituloy mo ang pag-scan sa mga annulment papers na nahanap mo sa gamit ni Bianca. Ipadala mo sa akin ang kopya. At isa pa, ihanda mo ang sarili mo. Sa susunod na linggo, sa mismong bridal shower ni Bianca, may kailangan tayong regalo na ipakita sa kanya. Tumingin ako sa checking bigay ni Don Ramon. Hindi ko ito gagamitin para sa sarili ko. Gagamitin ko ito para sa isang surveillance team. Gusto kong makita ang bawat galaw ni Noel sa huling 7 araw bago ang kasal. Akala mo ay pirma ko ang nakuha mo. Noel, bulong ko sa madilim na silid. Pero ang totoo, kumuha ka lang ng sarili mong hatol. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Ang ulan sa labas ay tila naghuhuga sa dumi na iniwan ni Noel. Ang susunod na 7 araw ay ang pinakamahalagang linggo sa buhay ko. Hindi bilang wedding coordinator, kundi bilang ang babaeng magtuturo kay Noel Salvador kung ano ang tunay na kahulugan ng salitang hanggang sa kamatayan. 3 araw bago ang itinakdang bridal shower ni Bianca. Ang mansyon ni Don Ramon ang nagsilbing tagpuan namin para sa aming huling pagpaplano. Sa ilalim ng isang gazebo sa gitna ng malawak na harden, inilatag ng investigador ni Don Ramon ang mga nakalap na ebidensya. Hindi lang bigamy ang kasalanan niya, Marisa. Wika ni Don Ramon habang inyabot sa akin ang isang makapal na asul na folder. Ang asawa mo ay gumagamit ng mga dummy companies para dahan-dahang sipsipin ang pondo ng kumpanya nyo. At ang mas malala ginagamit niya, ang pangalan ng Marisa Salvador Events para kumuha ng malalaking loan sa labas. Nanlamig ang buo kong pagkatao habang binabasa ang mga dokumento. Hindi lang pala niya ako niloloko sa pag-ibig. Pinapatay na rin niya ang aking pinaghirapang reputasyon. Ang loan na kinuha niya ay nagkakahalaga ng 10 milyong piso at ang garantiya, ang mismong studio ko at ang bahay na tinitirhan namin. Plano niyang itakbo ang pera pagkatapos ng kasal iwanan si Bianca at hayaan kang mabulok sa utang? Dagdag ng investigador. Huminga ako ng malalim. Pilit na pinapakalma ang nanginginig kong kalamnan. Don Ramon, kailangan nating baguhin ang plano. Hindi sapat na ipahiya lang siya sa kasal. Kailangan nating bawiin ang lahat ng kinuha niya bago siya makatakas. Anong nasa isip mo? Tanong ng matanda. Bakas ang interes sa kanyang mga mata. Ang bridal shower ni Bianca sa Makalawa. Iyon ang magiging unang yugto ng pagbagsak niya. Sagot ko. Doon natin itatanim ang duda sa isip ni Bianca. Gusto kong makita kung gaano kalalim ang alam ng anak niyo. Kung biktima rin ba siya o kasabwat. Kinabukasan, nagkita kami ni Bianca para sa huling fitting ng kanyang gown. Napakaganda niya sa kanyang puting damit. Parang isang anghel na walang malay. Habang inaayos ko ang laylayan ng kanyang belo, napansin ko ang isang folder sa ibabaw ng kanyang vanity table. Iyon ang annulment papers na pinirmahan ko ang peking bersyon na ibinigay sa kanya ni Noel. Miss Marisa, look, wika ni Bianca habang nakatingin sa salamin. Nathan gave me this last night. Legal na ang lahat. Wala nang hahadlang sa amin. Tumingin ako sa kanyang refleksyon. Sigurado ka ba, Bianca?
Minsan ang pinaka-perpektong dokumento ang siyang may pinakamalaking butas. Kumunot ang kanyang no. What do you mean? Wala. Sinasabi ko lang na sa trabaho ko, marami na akong nakitang kasal na naudlot dahil sa mga nakatagong sikreto. I just want you to be safe. Natawa ng mahina si Bianca, pero bakas ang bahagyang kaba sa kanyang mga mata. Nathan is different. He's honest. He told me everything about his crazy ex-wife who died in a car crash. Poor woman. I actually feel sorry for her. Napahawak ako ng mahigpit sa tela ng gown. Patay na pala ako sa isang car crash. Ang sarap sanang isampal sa kanya na ang patay na asawang tinutukoy niya ay ang mismong nag-aayos ng kanyang belo ngayon. Sana nga, Bianca. Sana nga ay totoo ang lahat ng sinabi niya sa iyo. Malumanay kong sabi. Bago ako umalis sa kwarto niya, palihim kong kinuha ang cellphone ni Bianca habang abala siya sa pakikipag-usap sa kanyang designer. Mabilis kong ininstall ang isang tracking software na ibinigay sa akin ng investigador ni Don Ramon. Sa loob ng 3 minuto, lahat ng tawag at text ni Noel sa kanya ay mapupunta na rin sa akin. Paglabas ko ng kwarto, saktong nakasalubong ko si Noel sa hallway. Nagulat siya, pero agad ding nag-ayos ng tayo. Marissa, anong ginagawa mo pa rito? Pabulong niyang tanong, puno ng banta. Nagtatrabaho, Nathan. Wedding coordinator ako, remember? Nuumiti ako ng matulis. By the way, nakuha ko na ang balita. Mukhang legally free ka na raw. Congratulations! Lalo siyang lumapit sa akin. Amoy mamahaling alak. Huwag kang gagawa ng kahit anong eksena, Marissa. Malapit na ang victory ko. 1 linggo na lang at maglalaho na ako sa buhay mo kasama ang milyon-milyong hindi mo kailanman kikitain sa maliit mong studio. Victory? Tinaasan ko siya ng kilay. Akala ko ba para sa amin ang ginagawa mo? Bakit parang ako na lang ang naiiwan sa plano mo? Dahil wala ka ng silbi sa akin? Bulong niya ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman. 1 pirma mo lang ang kailangan ko at nakuha ko na. Nayon, umalis ka na rito bago pa kita ipakaladkad sa guards. Tinalikuran ko siya ng may ngiti sa aking mga labi. Habang naglalakad ako palayo, naramdaman ko ang pag-vibrate ng cellphone ko. Isang notification mula sa software na ininstall ko. Isang text mula kay Noel para kay Bianca Babe. Everything is ready. The offshore account is active. After the I do, we're leaving for Switzerland. No one can find us there. Napahinto ako sa paglalakad. Switzerland. Switzerland pala ang plano niya? Iiwan niya si Bianca pagkatapos makuha ang pera ni Don Ramon at iiwan niya akong baon sa utang. Pero may isang bagay siyang nakalimutan. Ang wedding coordinator ang may hawak ng schedule. Ang wedding coordinator ang nadedesisyon kung kailan magsisimula ang seremonya. At ako, ang asawa niya, ang magdedesisyon kung kailan matatapos ang kanyang kaligayahan. Tinawagan ko si Don Ramon. Don Ramon, ihanda ang mga pulis. Hindi na natin hihintayin ang araw ng kasal. Sa bridal shower pa lang, sisiguraduhin nating wala na siyang mapupuntahang Switzerland. Sigurado ka ba, Marissa? Tanong ng matanda. Opo, dahil bukas, hindi lang party ang magaganap. Ito ang magiging simula ng kanyang katapusan. Ang mansyon ni Don Ramon ay balot ng kulay rosas at ginto para sa bridal shower ni Bianca. Isang maranyang selebrasyon na dinaluhan ng mga pinakasikat na socialite sa bansa. Bilang coordinator, ako ang nasa gitna ng lahat. Naguutos sa mga waiters, tinitiyak na laging puno ang baso ng champagne at sinisiguradong ang bawat tawa ni Bianca ay naririnig ng lahat. Pero sa likod ng aking profesional na ngiti ang puso ko, ay parang isang bumbang nagbibilang ng segundo. Everything is so perfect, Miss Marissa. Thank you, masayang, sabi ni Bianca habang hawak ang isang baso ng cocktail.
Namumula ang kanyang mga pisingi sa sobrang tuwa. Para sa'yo, ang gabing ito, Bianca. You deserve to see the truth. I mean, you deserve the best. Sagot ko nang may makahulugang tingin. Dumating si Noel o Nathan sa kalagitnaan ng party. Labag sa tradisyon na naroon ang groom, pero dahil ito ang pamilya ni Don Ramon, walang sumusuway. Suot niya ang kanyang pinakamapanlinlang ng ngiti yumayakap sa mga bisita at umaakting na parang isang perpektong Ginoo. Nang magtama ang paningin namin, nagtaas siya ng baso, isang tahimik na pagyayabang. Akala niya ay kontrolado pa rin niya ang sitwasyon. Attention everyone! Anunsyo ko sa mikropono, dahilan para tumahimik ang paligid. Bago tayo magpatuloy sa mga laro, may inihandang sorpresang video ang aming team para sa Perfect Couple. Isang maikling pagbabalik-tanaw sa mga sikretong nadala sa inyo rito sa altar. Nakita ko ang bahagyang pagkunot ng noo ni Noel. Lumapit siya sa akin habang dahan-dahang namamatay ang mga ilaw. Anong kalokohan ito, Marisa? Bulong niya ang boses ay puno ng banta. Relax, Nathan. Regalo ko lang ito, bulong ko pabalik bago ako lumayo. Nagsimula ang video sa malalaking screen. Una ay ang mga litrato ni Bianca at Noel sa kanilang mga bakasyon. Pero sa kalagitnaan, biglang nag-iba ang background music mula sa isang romantic na kanta, naging isang mabilis at nakakakaba na ritmo. Lumitaw sa screen ang mga scanned copies ng mga bank transfers mula sa Marissa Salvador Events, papunta sa isang offshore account sa pangalan ni Nathan Salvador. Kasunod nito ang isang audio clip, ang boses ni Noel mula sa aking lihim na recording sa opisina. Maghihiwalay din kami ni Marissa pagkatapos kong makuha ang pera. Business lang ito. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang mga bisita ay nagsimulang magtinginan. Namutla si Bianca, ang hawak niyang baso ay dahan-dahang bumaba. What is this? Marissa, turn it off! Sigaw ni Noel. Susugod sana siya sa technician booth, pero hinarang siya ng mga tauhan ni Don Ramon. What? May mas maganda pang bahagi, sabi ko ng malakas. Ang huling imahe sa screen ay ang annulment papers na ipinagmamalaki ni Noel, pero sa tabi nito ay ang profile ng judge na nakapirma na may malaking pulang tatak na deceased since 2018. Bianca, ang papel na hawak mo ay kasing peke ng pag-ibig ng lalaking iyan. Deklara ko habang naglalakad patungo sa gitna ng silid. You liar! Sigaw ni Bianca kay Noel. Nathan, what is this? Babe, it's a frame-up. Galit lang si Marissa dahil iniwan ko siya. She's obsessed. Depensa ni Noel, pilit na humahawak sa braso ni Bianca. Bitawan mo siya. Noel Salvador. Ang boses ni Don Ramon ay dumagundong sa buong mansion. Lumabas siya mula sa likod ng mga kortina, kasunod ang dalawang lalaking nakabarong mga investigador mula sa NBI. Don Ramon, Father, makinig kayo. Hindi na ako makikinig sa isang magnanakaw at manloloko, mariing sabi ni Don Ramon. Marissa showed me everything. Mula sa pagnanakaw mo sa kumpanya niya, hanggang sa plano mong itakbo ang pera ng pamilya ko sa Switzerland. Humarap sa akin si Noel. Ang mukha niya ay punong-puno ng puot. Kung nakakamatay lang ang tingin, malamang ay tumba na ako. Sinira mo ang lahat. Marissa, akala mo ba mananalo ka sa oras na makalabas ako rito? Sisiguraduhin kong wala kang babalikan. Hindi ka na makakalabas ng madali? Noel, sagot ko habang inilalabas ang aking marriage contract. I am your legal wife. At ang lahat ng perang, ninakaw mo ang lahat ng loan na kinuha mo gamit ang pangalan ko, ay sapat na para mabulok ka sa kulungan para sa kasong estafa at bigamy. Biglang nagkagulo. Sinubukan ni Noel na tumakbo patungo sa fire exit,
pero mabilis siyang nadakma ng mga otoridad. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Bianca na napaupo sa sahig, umiiyak ng malakas. Lumapit ako sa kanya. Akala ko ay magagalit siya sa akin. Pero nang tumingin siya, pagsisisi lang ang nakita ko. I'm sorry, Marissa. I should have listened to my gut. Hitbi niya. Hindi mo kasalanan na naniwala ka sa isang profesional na manloloko malumanay kong sabi. Habang pinapaspas ni Noel ang kanyang mga kamay, habang pinupiringan ng posas, lumingon siya sa akin sa huling pagkakataon. Hinding-hindi kita mapapatawad, Marissa. Mumiti ako isang niting puno ng kalayaan. Hindi ko kailangan ng patawad mo, Noel. Ang kailangan ko ay ang makita kang ganyan. Walang pera, walang dangal, at walang takas. Nang tuluyan siyang mailabas ng mansyon, huminga ako ng malalim. Ang bigat na dinala ko sa loob ng maraming linggo ay tila naglaho. Pero alam kong hindi pa tapos ang lahat. Marami pa akong dapat ayusin sa kumpanya at sa buhay ko. Lumapit sa akin si Don Ramon. You did well, Marissa. Your professionalism saved my daughter and my legacy. The blank check is still yours. Gamitin mo yan para itayo muli ang studio mo. Salamat po, Don Ramon, pero may isang bagay pa po akong gustong hilingin. Ano yon? Tumingin ako sa labas, kung saan naglalahon na ang tunog ng sirena ng pulis. Gusto ko pong ituloy ang kasal sa susunod na linggo. Kumunot ang no ni Don Ramon. Ano? Matapos ang lahat ng ito, opo, pero hindi para sa kasal ni Noel at Bianca. Gagamitin ko ang lahat ng preparasyon para sa isang event na maglilinis sa pangalan ko. Isang Grand Divorce and Freedom Party. I want the whole world to see that a woman betrayed doesn't just survive, she reigns. Kinabukasan, hindi na mga bulaklak ang bumulaga sa akin sa mga headline, kundi ang mukha ni Noel na nakaposas. Sikat na wedding planner, niloko ng sariling asawa. Bigamy at estafa, groom sa Tagaytay, dinakip sa bridal shower. Nasa loob ako ng aking opisina, nakatitig sa screen ng laptop. Ang Marissa Salvador Events ay naging sentro ng usap-usapan. Imbes na matakot, naramdaman ko ang isang uri ng katahimikan. Pero alam ko, ang bagyo ay hindi pa tapos. Bumukas ang pinto at pumasok si Sarah na mumutla at nanginginig ang kamay na may hawak na mga dokumento. Ma'am Marissa, may mga tao po sa labas mula sa bangko. At may mga kliyente po tayong nag-pull out ng mga contract. Natatakot po silang madamay sa iskandalo ni Sir Noel. Ulat ni Sarah. Huminga ako ng malalim. Papasukin mo ang mga taga-bangko. Ang balitang dinala nila ay parang isang malamig na buhos ng tubig. Hindi lang pala 10 milyon ang kinuha ni Noel. Ginamit niya ang isang special power of attorney na may peking pirma ko para isangla ang titulo ng aking studio at ang bahay na tinitirhan namin. Sa loob ng 30 araw, kung hindi mababayaran ang interes at ang principal, mawawala sa akin ang lahat. Plano niya talagang ubusin ako. Bulong ko sa sarili ko nang makaalis ang mga taga-bangko. Eksaktong bumukas muli ang pinto. Akala ko ay isa na namang maniningil, pero si Bianca ang pumasok. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata. Mugto ang mga ito at balot siya ng isang simpleng hoodie malayo sa imahe ng isang mayamang tagapagmana. Marissa, tawag niya sa boses na halos pabulong. Bianca, anong ginagawa mo rito? Ayaw ni Don Ramon na lumalabas ka muna. Sabi ko habang pinapaupo siya. I found these sa kondo na tinuluyan namin ni Noel. Iniwan niya ang isang lumang tablet na nakasync sa cloud account niya. Marissa, hindi lang ikaw at ako ang biktima niya. Ipinakita sa akin ni Bianca ang mga messages.
May dalawa pang babae sa ibang probinsya na hiningan din ni Noel ng pera sa ilalim ng parehong modus, pangakong kasal at investment sa kumpanya. Noel was a professional parasite. Gusto ni Daddy na i-cancel na ang lahat. Ang sabi niya, itago na lang ang kahihiyang ito. Patuloy ni Bianca. But I heard what you said last night about the freedom party. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Bianca, ang hiya ang dahilan kung bakit malakas ang loob ng mga taong tulad ni Noel. Dahil alam nilang mananahimik tayo para protektahan ang danggal natin. But my honor is not tied to his crimes. I want my life back. I want to help, matapang na sabi ni Bianca. My father's blank check, use it to pay off the bank. Ayokong mawala ang studio mo dahil sa amin. And I want to stand beside you on that stage. Hindi bilang kabet o biktima, kundi bilang saksi. Nagulat ako sa alok niya. Ang babaeng akala ko ay kaagaw ko ngayon ay nag-aalok ng kamay para hilahin ako pataas. Tuloy ang event sa Sabado, Bianca. Pero papalitan natin ang lahat. Sabi ko habang kinukuha ang aking planner. Walang puting rosas, walang I do. Ang gagawin nating tema ay pagbangon. Imbitahan natin ang media, imbitahan natin ang lahat ng taong miloko niya. Sa sumunod na 5 araw, ang studio ko ay naging parang war room. Habang inaayos ng mga abogado ko ang kaso laban kay Noel, sa kulungan, ang team ko naman ay abala sa pag-rebrand ng event. Hindi ito naging madali. May mga gabi na gusto ko na lang magtago sa ilalim ng kumot at umiyak dahil sa bigat ng utang at sakit ng pagtataksil. Pero tuwing nakikita ko ang manilaw kong wedding gown sa trash bag, naalala ko kung bakit ko ito ginagawa. Isang gabi, binisita ko si Noel sa kulungan. Gusto ko siyang makita sa kanyang pinakamababang kalagayan. Nasa likod siya ng rehas. Wala na ang mamahaling suit-suot na ang kulay kahel na damit ng preso. Nang makita niya ako, sumama ang tingin niya. Nandito ka ba para pagtawanan ako, Marisa? Akala mo ba panalo ka na? Paglabas ko rito, wala ka ng kumpanya. I destroyed your credit score. Wala nang magtitiwala sa'yo. Sigaw niya ang boses ay umaalingaw-ngaw sa selda. Nandito ako para magpasalamat, Noel. Kalmado kong sagot. Napatigil siya naguguluhan. Ano? Salamat dahil sa pagnanakaw mo, nalaman ko kung sino talaga ang mga totoong kaibigan ko. At salamat dahil sa pagtataksil mo sa wakas malaya na ako sa isang linta na tulad mo. By the way, panoorin mo ang balita sa Sabado. Magkakaroon ako ng party. Ang tawag doon ay The Death of Noel Salvador's Lies. Hayop ka, Marisa. Hindi mo magagawa sa akin ito. Tinalikuran ko siya habang nagwaawala siya sa loob ng selda. Paglabas ko ng presinto, sinalubong ako ng preskong hangin ng Tagaytay. Sabado na bukas. Ang araw na dapat ay ikakasal siya kay Bianca. Ang araw na dapat ay guguho ang buhay ko. Pero habang tinitingnan ko ang invitation card na kulay itim at ginto, alam kong bukas ang simula ng aking tunay na tagumpay. You are cordially invited to witness the rebirth of Marisa Salvador. No groom, no lies, just freedom. Ito na ang araw na itinakda para sa wedding of the year. Pero ang kapaligiran sa Marangyang Garden Resort sa Tagaytay ay malayo sa tradisyonal na kasalan. Walang kuting rosas. Sa halip, ang paligid ay napupuno ng matatapang na kulay ng crimson at gold. Ang mga bisita, mga kilalang tao sa lipunan, mga kliyente at ang media ay balot ng bulungan. Ang upuan para sa groom sa harap ng altar, bakante. Ang tugtog ng wedding march ay nagsimula, pero sa isang mas mabagal at mas makapangyarihang areglo. Bumukas ang pinto. Pumasok ako, hindi suot ang puting gown ng isang abay o ang uniforme ng isang coordinator. Nakasuot ako ng isang sculpted black serpentina gown na gawa ng isang tanyag na designer.
Hawak ko ang isang bouquet ng mga tuyong bulaklak na may halong itim na laso. Naglakad ako sa gitna ng aisle ng mag-isa. Bawat hakbang ko ay parang pagdurog sa bawat kasinungalingang itinanim ni Noel sa lugar na ito. Pagdating ko sa harap, imbes na lumingon sa isang groom, hinarap ko ang mga tao. Kinuha ko ang mikropono. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Simula ko, ang boses ko ay hindi nanginig kahit isang saglit. Marahil ay nagtataka kayo kung nasaan ang groom. Ang lalaking si Nathan Salvador ay kasalukuyang nasa likod ng rehas kung saan nararapat ang mga taong nagnanakaw ng buhay at danggal ng iba. Isang malakas na singhap ang namayani sa mga bisita. Ang mga kamera ng media ay nakatutok sa akin. Sa loob ng 10 taon, binuo ko ang kumpanyang ito sa ilalim ng pangalang Marissa Salvador. Akala ko, ang pangalang yon ay simbolo ng aming pagmamahalan. Pero nalaman ko na ginamit lang pala ito ni Noel para itago ang kanyang mga dumi. Ngayon, sa harap ninyong lahat, ibinabalik ko ang pangalang yon, hindi bilang asawa niya, kundi bilang isang babaeng malaya. Sa sandaling yon, lumabas si Bianca mula sa gilid. Hindi siya nagtago sa kahihiyan. Nakasuot din siya ng itim at tumayo siya sa tabi ko. Ang vow na dapat ay para kay Noel ay naging isang sumpaan ng pagkakaisa sa pagitan ng dalawang babaeng binalak niyang sirain. Hindi kami magkaaway ni Bianca. Patuloy ko habang nakatingin sa mga kamera. Dahil ang tunay na kalaban ay ang sistemang naniniwala na kapag ang isang babae ay niloko dapat siyang yumuko sa hiya. Ngayon, pinatutunayan namin na ang katotohanan ay mas matamis kaysa sa anumang wedding cake. Inilabas ko ang aking wedding ring, ang singsing na 10 taon kong iniingatan. Itinaas ko ito para makita ng lahat. Noel, kung nanonood ka man mula sa iyong selda, tandaan mo ito. Ang kasal na pinlano ko para sa iyo ay hindi nauwi sa altar. Nauwi ito sa iyong sariling paghuhukom. At ang perang ninakaw mo, nabayaran na ang lahat. Salamat sa mga taong tunay na nagmamahal sa danggal. Dahan-dahan kong inilapag ang singsing sa isang maliit na burner na nasa gitna ng altar. Sinindihan ko ito hanggang sa maging uling ang mga alaala ng aming sumpaan. Isang simbolo na wala na siyang babalikan. Wala na siyang asawang magmamakaawa at wala na siyang biktima na tatakasan. Pagkatapos ng aking talumpate, hindi katahimikan ang sumunod. Isang masigabong palakpakan mula sa mga kababaihan sa audience ang umalingaw-ngaw sa buong Tagaytay. Ang Freedom Party ay naging isang selebrasyon ng katarungan. Lumapit sa akin si Don Ramon at tinapik ang aking balikat. "You've outdone yourself, Marissa. This is the most successful event you've ever handled." Salamat po, Don Ramon. Pero simula bukas, hindi na ito Marissa Salvador Events. Numiti ako ng may luha sa mga mata, pero luha ito ng tagumpay. I'll be using my maiden name, Marissa Reyes Events. Ang kumpanya para sa mga babaeng handang lumaban. Nang gabi ring iyon, Habang unti-unting umaalis ang mga bisita, naupo ako sa gilid ng bangin na nakaharap sa bulkang Taal. Ang hangin ay malamig, pero ang puso ko ay mainit. Sa wakas, ang bawat hininga ko ay akin na. Wala nang Noel na magdidikta. Wala nang kasinungalingan na kailangang bantayan. Kinuha ko ang aking phone. Isang huling message ang ipinadala ko sa abogado ko para i-forward kay Noel sa kulungan. The papers are signed. Not the fake ones you gave me, but the real divorce and annulment documents based on your crimes. Enjoy your solitude, Nathan. Because out here, I am finally living. Pinatay ko ang phone ko at tumingin sa malayo. Ang buwan ay maliwanag tila nagniningning para sa aking bagong simula. Ang kasal na ako ang nagplano ay hindi naging perpekto para sa groom, pero naging perpekto ito para sa akin. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Narito ako ngayon sa aking bagong opisina sa gitna ng Tagaytay. Wala na ang karatula ng Marissa Salvador Events. Sa halip isang elegante at minimalistang signage ang nakasabit sa labas,
Dignity Events at Consultancy by Marissa Reyes. Hindi na lang ako basta wedding planner. Ngayon, ang kumpanya ko ay nag-aalok din ng legal consultancy para sa mga kababaihan katuwang ang mga abogadong naging sandigan ko sa aking laban. Naging misyon ko na ang siguraduhin na bago pumasok sa isang kontrata ng kasal, ang isang babae protektado ang kanyang puso, ang kanyang ari-arian at ang kanyang danggal. Bumukas ang pinto at pumasok si Bianca. Hindi na siya ang batang tiyutu na madaling maloko. Nayon siya na ang tumatayang marketing head ng aking kumpanya. Magkasama naming binuo ang isang advokasya laban sa financial abuse sa loob ng relasyon. Marissa may bagong client sa labas. Masayang bati ni Bianca, hindi siya magpapakasal. Gusto niyang magpo-organize ng isang renewal of self party pagkatapos ng kanyang annulment. Napangiti ako. Ibigay mo sa kanya ang best package natin. She deserves to celebrate her freedom. Sa loob ng 6 na buwang yon, naging mabilis ang takbo ng hustisya. Dahil sa tulong ni Don Ramon at sa dami ng mga ebidensyang nakalap namin, nahatulan si Noel ng 15 taong pagkabilanggo para sa kasong bigamy at qualified estafa. Nabalitaan ko mula sa aking abogado na sa loob ng kulungan, wala nang natitira kay Noel. Tinalikuran siya ng kanyang mga pekeng kaibigan at ang mga ari-arian na ninakaw niya ay naibalik na sa akin at sa pamilya ni Bianca sa pamamagitan ng court order. Ang lalaking dating takot sa dumi at init ay nagtitiis na ngayon sa isang masikip at madilim na selda. Minsan sumagi sa isip ko, napatawad ko na ba siya? Tumingin ako sa labas ng bintana, kung saan tanaw ang asul na tubig ng lawa ng Taal. Ang pagpataw ng parusa ay hindi nangangahulugang pagpatawad. Ang pagpatawad ay para sa sarili ko. Ang pagpapatawad sa aking sarili dahil hinayaan kong maging bulag sa loob ng 10 taon. At ang pagpapatawad na yon ang nagbigay sa akin ng tunay na kalayaan. Kinuha ko ang aking bag at lumabas ng opisina. Pupunta ako sa sementeryo para bisitahin ang puntod ng aking ina. Gusto kong sabihin sa kanya na ang huling alahas na ipinamana niya sa akin, ang singsing na isinangla ko noon para sa kasal namin ni Noel, ay natubos ko na. Pero hindi ko na ito isusuot. Itatago ko ito para sa susunod na henerasyon ng mga kababaihan sa aming pamilya bilang paalala na ang tunay na ginto ay hindi nasusukat sa ningmin ng diamante, kundi sa tibay ng iyong paninindigan. Habang naglalakad ako patungo sa parking lot, naramdaman ko ang preskong hangin ng hapon. Wala nang bigat sa aking dibdib. Wala nang takot sa aking isipan. Ang kasal na ako ang nagplano para kay Noel at Bianca ay nauwi sa trahedya para sa kanya. Pero para sa akin, iyon ang naging pinakamatagumpay na event sa buhay ko. Dahil sa pagtatapos ng peking kasal na iyon, doon nagsimula ang aking tunay na buhay. Ako si Marissa Reyes. Isang asawa na pinagtaksilan, isang babae na ninakawan. Pero ngayon, ako ay isang tao na muling nabuo. At sa bawat bagong umaga, hindi na ako magpaplano para sa pangarap ng iba. Nayon ako na ang arkitekto ng sarili kong kaligayahan.